Samantala, para talakayin pa itong Mpox na ito, nasa linya na po natin si Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert at chairperson ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Welcome po sa Palatuntunan, Doktor. Hi, Cathy. Hi, Emil. Good morning. Good morning, sir. At ito nga po, meron naman tayong bago na naman na tinatalakay itong Mpox. Ito po ba Monkeypox. Oo, pero Mpox na ngayon ang tawag. Mpox ang tawag. Oo. Sige. Dapat po ba tayong mabahala dito? Well, at this point, Cathy, Emil, wala pa tayong kailangang event na mag-panic, because actually, 2022, meron na tayong mga ganitong kaso, then 2023, So, siguro tama yung approach ng Department of Health dito na we have to enhance the surveillance. We need to increase the awareness na merong ganitong klaseng infection at pwedeng makahawa, at we need to also increase the awareness na pag merong mga ganyang sintomas, dapat isa sa mga iisipin, ipapatest natin para ma-diagnose. Otherwise, kung hindi mo ipapatest yan, wala tayong alam kung is it Mpox or other causes of infectious disease that can also present with fever and rashes. Mhm. Okay, Doc, kasi ito, idineklara na ito ng WHO bilang Global Public Health Emergency of International Concern. Ano po bang ibig sabihin nito pag sinabing ganyan? Yes. Ang ibig sabihin yan, isa sa mga parte ng public health emergencies to prepare countries na pag may mga ganitong klaseng infection will not really affect those countries. So ibig sabihin, kung makapasok man, dapat meron tayong mga hakbang na in place para i-mitigate, kagaya ng ma-diagnose natin early, mabigyan ng ma-isolate kaagad, Then gagawa tayo ng mga hakbang para sa contact tracing kung sino man yung mga affected din na kasalamuha or close contact ng index person. And more importantly, kung mayroon mang mga gamot or mayroon mang mga bakuna, i-prepare din natin yan para at least at that instance na mayroong mga ganong kaso, ready tayo at hindi tayo magpapanik. Doktor, ano ang sintomas nito at kung ikukumpara dito sa chickenpox o yung bulutong, ano hong diferensya at pagkakaiba? Well, ang unang sintomas nito, hindi talaga ito magkalayo sa chickenpox, So, mga lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, then after 4 to 5 days, lalabas na yung mga rashes na usually start dito sa katawan natin, And then those rashes will also spread to other areas kagaya ng kamay, paa, and then sa mukha, Now, ang pagkaiba lang nito is that the rashes can be there for longer period of time. Unlike yung chickenpox kasi, meron ka lang mga several days or 1 or 2 weeks na unti-unti siyang magka-crash at saka nawawala siya. Ito, it can persist for longer period of time, tapos very dry siya. At sometimes, yung rashes niya, yung mangingitim na talagang tuyong-tuyo siya. And ang nito na you will think of an Mpox, dapat meron kang history of close contact with other individual na merong ganito, especially those who was history of travel abroad na merong ganong exposure. Doktor, ibig sabihin, yung hawakan ho, papaano ho? Yes, ang hawaan nito, the same as then with chickenpox, close contact, yung mga lesion na may mga bukas na mga sugat tayo, pwedeng papasok doon, or yung respiratory droplet, pag umuubo yun or nakipag-usap doon, wala kang face mask within 3 feet, then that can also be the other mode of transmission. Mhm. Ito nga po, ay nabanggit nyo kanina, hindi ito bagong sakit, 2022 pa. Alam ko, parang na-interview ko rin po kayo noon tungkol dito. Pero natatandaan nyo po ba, Dok, kung ito ay nakapasok dito at nagkaroon na po ba tayo ng mga kaso ng Mpox dito sa Pilipinas? Yung mga kaso natin kasi, I think we already have 9, total of 9. Confirm, ito yung mga confirm kasi talagang na-confirm to. Actually, ang majority of the cases also recovered, But what was really the most important history then, itong mga na-infect before, walang history of travel abroad. So, ibig sabihin, parang merong local transmission was happening during the time. Kasi wala silang history na nag-travel abroad, So meaning we still need to do, kaya nga napaka-importante ang awareness and surveillance dito because it doesn't mean na nanggaling sa ibang bansa, magka-Mpox ka. Well, that's also one of the important factor. Pero even with those 2022 na dumadami ang mga kaso outside of Africa in other countries including the Philippines,
a lot of those walang history talaga ng travel. Doktor, anong meron bang findings yun? Saan ho nagmula kung hindi ho nagmula sa abroad yung mga yan? Well, ang nakikita lang doon na parang may mga possible na mga transmission na exposed sila doon, but it's so difficult to really kung saan nanggagaling 'yun, no? So minsan kasi pag mga ganyang klaseng it's so difficult to really identify saan nauuna, no? So for us to really look into that, napaka-importante pa rin ang contact tracing, but ang unang priority talaga natin, we have to diagnose it really impact or not, and then do the contact tracing. Oho. Dr. Solante, pag ganyan po mga bagong sakit, medyo tayong mga Pilipino parang pagod na po dyan dahil kagagaling lang po natin sa pandemya. Ito po ba'y may posibilidad na talagang maging malawakan ang hawaan o ang dumami ang kaso dito sa ating bansa? Opo, wag naman sana. Mukhang hindi siguro kasi, no? Kasi iba ang mode of transmission nito. Hindi kagaya ng COVID-19, no? Na napakataas ng reproduction number niya, no? Yung row na konting lang, umubo, then even airborne, nandun ka sa isang room, tapos hindi maganda ang ventilation, pwede na magkahawaan. Ito mukhang hindi ganoon ang transmissibility, hindi ganoon kataas, no? Pero ganun pa man, ang unang ang natin isipin na there is a possibility na meron na tayo, pwedeng dadami rin ang kaso, but at least alam natin kung anong dapat gawin natin. Doktor, ang binabanggit ninyo maigi at mainam na pinalalakas ng Department of Health yung surveillance system. Meron pa ho kayong ibang mungkahi para ho sa atin, para sa gobyerno ho. Ano ho? Patungkol dito sa usapin na ito. Ang ko lang naman na sana itong mga laboratory centers kung saan ma-diagnose itong mpox, sana madagdagan, no? Hindi lang dito sa Metro Manila, kasi alam mo kung halimbawa meron ka ring laboratory referral center sa Cebu or even sa Davao or Iloilo, now that will help clinicians encourage clinicians to refer rather than just sending specimen and then papunta pa dito sa Manila, no? Yung accessibility kasi ng testing will also be an important factor for the surveillance, no? So pag marami kang ganitong referral center for diagnosing it, mas maganda at mapabilis ang surveillance natin kung meron man tayong mga ganitong klaseng kaso. Kung bakunado po ba sa bulutong, makatutulong para hindi ka masyado mahawa or mahawa dito sa mpox naman, Doc? Kasi may bakuna ito, no, na talagang for the impact. Okay. Yes, mayroon. Tapos although hindi available dito sa atin, but I think the Department of Health is already in the process of, hopefully they will also procure that for the high risk population, no? Kasama naman yan sa public health emergency ang bakuna para at least yung mga hindi pa nahawaan but high risk to get it, dapat mabakunahan para maganda ang protection. So, meron naman palang bakuna dito. No? Hindi ko kasi alam parang bago kasi sa akin itong mpox. At least nabigyan tayo ng linaw ni Doktor. Napakalaking tulong. Meron ka pa ba? Ano po yung mga pwede nating gawin bukod po sa pagpapabakuna? Meron po bang mga paraan para makaiwas dito, Doc? Well, ang naman dito, no, ang transmission talaga nito kasi it's really close contact, no, yung mga very close and intimate contact, no. So siguro kung may mga suspicion na may suspect ka ng impact based on the symptoms and based on the appearance of the rashes, kung mayroon mang kasama niyo sa bahay, dapat mag-face mask and then physical distance. At unang-una, magpakonsulta para at least masuri ka agad kung mpox ba o hindi, para ma-isolate. Yung mga siksikan po, yung halimbawa, nabangga ka, yung gano'n, yung sa balat. May contact, ibig mo sabihin. Ito po ba parang bulutong pwedeng yun. Mahawa? Pwedeng mahawa, but it should be a longer close contact. Hindi lang yung parang dumaan lang or nahawakan mo. It's not that. No? Hindi ganun kabilis ang hawaan ito. Okay, so it should be something longer and very close and intimate contact. Okay. Dr. Solante, maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po ng impormasyon na sinare nyo sa umaga na ito, sir. Blessed weekend. Kathy. Thank you, Emil. Blessed weekend, sir. Atin po nakapanayam, Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert at chairperson ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng San Lazaro Hospital.